Kaya pag ginagamit kong brooding pen, ito mga boss, nilalagyan ko lang siya dyan ng tubo or kawayan at saka yung trapal na aking sinasabi sa inyo, nakaroll. Pag umulan, ibababa ko lang, itatali ko dito. Bawat sulok, mga boss. Pagkatapos ni ulan, irurol ko lang yun pabalik, pataas, at isasabit ko na dito, itatali ko na. Kayang-kaya nang gawa ng paraan yun mga boss para hindi siya bumaba ulit. Ganyan po ang aking diskarte pag ito ay ginagamit ko bilang brooding pen. At syempre mga boss, after 1 month, ito ay nagiging shelter na. Unti-unti mga boss, nag-i-introduce na ako dyan sa mababang parte ng roasting pole ng aking mga sisiw. At pag nahalata ko na pwede na silang gumala at pakawalan, itong pintuan niya mga boss ay aking bubuksan na para yung ating mga sisiw ay malaya ng makalabas kung gusto nilang gumala. At syempre mga boss, ito ay isang tip para sa mga baguhan. Para mas madali na matuto yung inyong mga sisiw na bumalik sa kanilang shelter pagdating ng gabi, ay doon pa rin kayo mismo magpakain sa loob ng inyong brooding pen. Para pag nakaramdam ng gutom yung inyong mga sisiw na lumabas, ay maiisip nila na bumalik sa loob dahil nandun yung kanilang pagkain mismo. Dahil sa ganyang diskarte na paulit-ulit, matututo na mga boss na pumasok ng kusa sa loob ng inyong brooding pen yung inyong mga sisiw. Baka may magtanong mga boss, paano natin to magagawa bilang shelter? Pag sinabing shelter mga boss, nasa range area na yan. Di po ba? Ito po mga boss ay nabubuhat. So alam nyo na mga boss kung paano gamitin ang inyong flying pen bilang breeding pen, brooding pen, shelter. Itong hardening mga boss, napaka-basic na to sa inyo. Alam nyo na. Dito ako magfo-focus sa talagang purpose ng ating flying pen. Napaka-importanting parte ng ating rotation method sa panahon ng conditioning. At para ma-maximize ko ang epekto ng flying pen na to sa panahon ng conditioning period, ay gumagamit ako mga boss ng tinatawag ko na elevated roasting pole. Ang i-share ko sa inyo ngayon kung paano itong elevated roasting pole na gamitin para makatulong na lumakas yung pakpak, balikat, tuhod at balakang ng ating mga kinukondisyong manok. Mula dito sa bahaging ito mga boss, pababa, ang ginamit kong materialis ay GI pipe na may size na 1 inch diameter. Mula dito sa kulay pula na ito hanggang sa dulo, ito, take note mga boss ha, hanggang dito sa parting to ng ating roasting pole ay 3/4 size na GI pipe. Yung ginagamit mga boss sa tubig. At ito naman mga boss ay kahoy. Tatalakayin ko sa inyo mamaya kung paano ko inilagay itong kahoy na to. Mag-focus muna tayo mga boss dito sa base ng ating roasting pole. Dito sa base ng ating roasting pole mga boss, particular in this area, ang ginamit ko dito ay semento. So, ibig sabihin, itong 1 inch diameter na GI pipe ay nakabaon. Nakikita nyo mga boss? Nakabaon. At para
hindi na kayo mahirapan na gumawa ng forma kung paano ito napabilog. Ang ginamit ko dito mga boss ay yung plastic pipe na D8 or D6 ang diameter. Kalimitan, ito mga boss ay kulay orange or blue. Depende sa inyong lugar. Okay, solve na tayo sa ating forma para maging mabilis ang ating pagtatrabaho. Gagamit lang tayo ng plastic pipe na D8 or D6 ang diametro at bubuhusan lang natin yan ng semento. Now, para tumagal yung buhay ng inyong GI pipe mga boss, pag napasukan itong pipe natin sa loob at wala exit point dito sa baba, maiipon yung tubig dyan or kaya moisture at magkakaroon ng chemical reaction para kalawangin mula sa loob. Para masolusyonan yung problema natin yan tungkol sa kalawang, huwag niyong kalilimutan mga boss na bago nyo buhusan ay maglagay kayo dito ng kanyang tuntungan na medyo malaki na bato. Yung solid na bato mga boss, river stone. At siguraduhin nyo na ito ay mayroon ding protection na simento para hindi mahulog itong inilagay nyong stopper na bato. Para pag nalagyan ng moisture or tubig yung loob ng inyong GI pipe, dire-diretso yan na tutulo paunti-unti dito sa baba. Ibig sabihin, hindi yan siya maiipon sa loob mismo ng inyong pipe. Nang sa ganon, tatagal ng mahabang panahon na hindi kinakalawang yung loob ng inyong GI pipe. Dito naman tayo sa bandang upper part ng ating elevated roasting pole mga boss. Huwag po kayong malilito mga boss ha. From this point to this point, ang diameter niya ay 1 inch diameter. From this point to this point, ang diameter niya ay 3/4 inch mga boss. Ibig sabihin, mas malaki itong nasa baba at mas maliit itong nasa itaas. At dahil nga, from the lower part to the upper part of the roasting pole is GI pipe, biglang nagkaroon dito ng wood, kahoy. Tama kayo mga boss, ang ginagamit kong roasting pole talaga ay kahoy, hindi po bakal. Ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano ko nailagay itong kahoy dito bilang roasting pole. Ito mga boss, yung ating enlarged drawing para mas lalo tayong magkakaintindihan. Take note, kung mapapansin ninyo, itong kulay pula represents ng GI pipe. At itong kulay asul na medyo dark mga boss ay kahoy yan. Itong GI pipe na to mga boss na kulay pula ay sinuksukan ko siya ng 3/4 size din ng kahoy. Paano nagkasya? Dapat mga boss ito ay hindi gumagalaw. Dapat ito ay fit na fit para hindi umiikot yung ating roasting pole pag lumipad at dumapo dyan yung ating manok. Ganito ang aking ginawa mga boss. Itong part na to ng kahoy na aking isusuksok sa GI pipe ay aking niliha. Niliha ko na ganun mga boss hanggang sa makuha ko yung tamang sukat para maipasok ko dito sa 3/4 na GI pipe. Dahil yan ay kahoy, kayang-kayang lihain unti-unti. Ito namang roasting pole na kahoy mga boss, ito ay kahoy din. Dahil hindi po ako gumagamit ng bakal. Ito po ay kahoy.
or plastic mga boss na yung sinasabi ko sa inyo na kulay green. Ngayon mga boss, ang ginawa ko dito sa kahoy, I'm talking about wood mga boss ha, pero ang ibig kong sabihin, pwede rin kayong gumamit nung plastic na yung kulay green, yung matibay. Mas maganda yun mga boss kung may available kayong ganon sa inyong lugar. Pero commonly, ang available sa atin ay kahoy. So ang ginamit ko mga boss ay kahoy, inukaan ko dito, ganyan. Itong aking isang kahoy. Para magkaroon siya ng puwersa. At nilagyan ko dito ng 2 screw. Pag ganun mga boss. Para ma-fix ko siya. Isa ditong screw at isa doon. Depende sa inyo kung anong available sa inyong lugar mga boss. Pwede rin yung pako. Pero siguraduhin nyo mga boss na yung ulo ng pako ay nakalubog. Para pag dumapo yung ating manok ay hindi magagasgas yung kanyang talampakan na maaari niyang ikasugat at pagmulan ng kanyang tibak. At syempre, pag nailak nyo na itong kahoy at naisuksok nyo na rin itong kanyang pinaka-handle sa loob ng tubo, may tendency yan na umikot-ikot siya pag dumadapo yung ating manok. Kaya ang solusyon dyan mga boss ay lagyan nyo rin dito ng pinaka-ribbit or screw or pako din. Ang ibig sabihin, syempre, butasan nyo itong GI pipe natin mga boss. Yan. Pag nalagyan nyo dyan ng ribbit or pin or pako mga boss, kahit anong gawin ng ating manok sa ibabaw ng kanyang roosting pole ay never na iikot pa yan. Ibig sabihin, nakafix yung ating kahoy at yung roosting pole para maging komportable at makapagpahinga ng maayos yung ating manok.